Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Emmanuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinatok, Honorable Donato Armonfero, Honorable Virgilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Donato Linatok to lead our invocation. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa umagang ito, kami po ay lubos ang pasasalamat, lalo tigit sa biyaya ng buhay at sa napakaraming biyayang nakapaloob dito. Kaya po sa pagkakataong ito na kami ay mga hinirang mo ng mga lingkod bayan, hinihiling po namin ang inyong pangunguna sa aming isip at puso upang lahat naming gawin ay kasang-ayon ng inyong banal na kalooban at naaayon sa mandato ng pagseserbisyong bayan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya po sa umagang ito, kayo ang maghari sa kapulungang ito upang ang lahat namin gagawin ay para sa kapakinabangan ng aming bayan at ng aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Diyos. May we likewise request the Honorable Linatok to lead the singing of the national anthem. Atin pong ilagay ang ating mga kamay sa ating kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang hinirang. Magandang umaga po sa inyong lahat. May request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso for the reading of the minutes of the preceding session. Umaga po sa ating lahat. Good morning to all of us. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Lebiste and Makasaet. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the preceding session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized. Committee report. Good morning po. Mr. Chair, may I ask our Secretary to read the committee report? Mr. Secretary, please read the committee report. Committee report submitted by Committee on Housing and Land Utilization, subject of referral, Reclass 2013-00408. Number 1, reclassification request from agricultural to residential use
of Mr. Segundo Balita of his property with a total area of 902 square meters. The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Segundo Balita with an area of 902 square meters located in Barangay San Jose from agricultural use into residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Hernandez Veloso and Honorable Lebiste. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mother Goose Play School and Grade School International Incorporated with a total area of 966 square meters located in Barangay Sabang from residential use into institutional use. Any second? Seconded by the Honorable Hernandez Veloso and Briones. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Enrico A. De Castro married to Gina S. De Castro with a total with an area of 117 square meters portion of the property of 162 square meters located in Barangay Dagatan from agricultural use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Veloso and Lebiste and Briones. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege. Kung wala pong privilege, we'll proceed sa privilege. The Honorable Joel Puwa is recognized. Good morning again, Mr. Chair. Ito pong ito muna ang isa. Ito po nalalapit na piyesta, meron po tayo mga programa nakahanda. At isa po dito ang programa po natin ng yung First Barako Festival Transport Show. So, dito po ay kinakailangan po nating isara po yung 3 inner lanes po ng sa westbound lane from Balintawak exit up to SM po para po magamit po natin sa atin pong gaganapin na programa ng car show. Para sa ganun po, maiwasan na din po natin. Ito pong transport show pong ito, ginagawa po natin para po maiwasan po natin yung mga drag race na nagaganap tuwing piyesta. Kumbaga, ang essence po ng pagtambay doon ng mga tao para makita din lamang ang sasakyan. Kaya minabuti po ng ating Piesto Committee na magtayo na ng car show. At ang sa ganon, yung mga taong natambay po sa highway ay naando na lang po sa isang area, doon sila nagsasama-sama at doon ay mas ligtas po silang mapapanood yung mga sasakyan na nakadisplay. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Likewise, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Linatok. Discussion, Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po sa ating lahat. Ganoon na rin po sa tagapangulo po ng komitiba ng atin pong land utilization and public utilities. Ano po ba ang parameters ng pagsasarado natin ng kalsada dito po sa ating intention na First Barako Festival? Yan po yung magkakaroon po tayo dyan ng car show. So yan po yung magmumula po yan sa may Balintawak exit up to SM. At yan po yung 3 inner lanes lang po naman nagagamitin natin dyan. Yung isang lane po
ay gagamitin natin para yung patuloy po yung pagdaan ng papuntang westbound lane po. Ito pong Balintawak exit ay saan po ang location nitong Balintawak exit? Ano bang street nga yan? From Carnes. Ito po ay yung northbound lane or yung Westbound lane. southbound lane po? West. Yung sa may... Papunta yun po ng Maynila or papunta Papuntang po ng Manila Tambo? Papunta pong Papunta- Manila. Oo. Papunta ng Northbound lane pala. northbound lane po. So, kung ipapasarado po natin itong portion na ito, ano pong oras ang expected po natin na sarado siya? Yan po siguro magsisimula kasi kailangan pa po mag-ayos po ng mga makakasali doon at magkakaroon din po tayo dyan ng mga stall, mga pagkain siguro. Yan po yung mag-i-start po from 3 p.m. 3 up to 3 a.m. until 3 a.m. Opo. And then after po noon ay by 3 a.m., diretso na po ulit na magagamit po yung 3 lanes na pong iyon. Opo. So considering naman po na hindi naman po busy hour itong ating target na ito po ba ay bisperas po ng piyesta? Disperas po ng piyesta. Bisperas po ng piyesta. At based din po ba sa pag-aaral po ng komitiba, ito po ba hindi po makaka-cause ng traffic before the fiesta, considering that until now, nakatayo pa rin po yung mga tiyanggi po at hindi pa rin po pinaalis sa bayan kahit wala po silang permit. At ang tanging alternate road na lang ho ng mga gustong umiwas sa napakahigpit na traffic pong nadadanas po natin sa Lipa. And I'm expecting lalo na po sa araw po ng fiesta at sa bisperas po ng fiesta, ito po ba'y napag-aralan po ng komitiba na hindi magiging cause ng sobrang traffic sa araw ng bisperas po ng fiesta? Ayan naman po yung napag-aralan na namin at hindi naman po siya magiging magkokos siya ng konting traffic siguro pero hindi siya totally magkokos ng ganong kalaking traffic kasi po magagamit naman po natin yung isang lane para madaanan po ng mga sakyan. Final question ko na lamang po, ito po ba ay nakakuha na po tayo ng kaukulang permit sa, I understand ito po ay national highway, so this is outside the jurisdiction of the Sanggunian to close Opo. or to enforce rerouting. So ano po ba ang tamang ahensyang kuhanan po ng permit para po dito? Magpapasa lang po tayo ng resolution para po yung resolution mapaabot po natin sa DPWH po. Alright, so this will be in a form of a resolution Yes. requesting the DPWH Yes. instead of an ordinance closing this particular areas of the road. Salamat po sa inyong mga kasagutan. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga po sa lahat po ng nandito. Yung huli hong katanungan ni Konsehala Concon ay bibigyan ko rin lamang po ng kaunting kasagutan at kaunting kaalaman ho. Kasi ako ho, kami ni na Konsehal Joel Pua po ay noong minsan ho at kasama si Bukala K. Briones ay nagkausap-usap po noong isang linggo at ang napag-usapan nga po ay yung tungkol po sa pagsasarado ng kalsada pong yan ng ating pong JP Laurel Highway. Tapos pagkatapos po ng ilang araw, pagkatapos po namin mapag-usapan po yung bagay na yan, ay nagkausap naman kami ng ating pong district engineer sa DPWH. At nabanggit ko na ho sa kanya yung mga bagay na yan at sila naman daw po ay walang problema basta po meron na po tayong resolution o ordinansa na ginawa at i-forward lamang po daw sa kanila. Ang ilan lamang po siguro na naging concern nga po ay katulad din ng katanungan ni Konsehala Concon, ang nabanggit ko po noong kay DE na sabi ko baka mamaya ito'y maging cause ng traffic. At ako na rin ang nagsabi sa kanya na ito naman siguro well coordinated sa ating mga TMD, sa ating mga SIPOS at ngayon nga po ay gusto kong tanungin din sa atin pong proponent kung ito ho ay na-coordinate na at malapit na ho iyan na pag-aralan na ho kung paano ang pagpasok, paglabas ng SM, kasi talaga ho magiging cause ng traffic yung bagay na iyan pagdating ho ng 19. Alam naman ho natin na madami ho ang mamemesta, madami ang pupunta na mga taga-ibang lugar at ultimo mga ibang barangay natin dito sa lungsod ng Lipa ipapasok ng city sa araw ng 19. Ako nga po'y mamemesta rin sa bahay ng dati hong Vice Mayor Lidio Lopez Jr., doon ho ako dadaan sa papuntang Balintawak at papuntang Riverside, ang bahay po nila.
Yang gaho ay 3 p.m. pa lamang hanggang alas 3 ng madaling araw. Yang gaho may assure natin ang ating mga kababayan na hindi naman ho ganun ka-traffic ang mararanasan na naman natin at baka po mamaya ay hindi na humapasok ang loob ng city pag dating ho ng alas 3 ng hapon sa alas 9 po. Yan po na mga nakalagay po na ating 3 p.m., yan po i-preparation pa lang. Hindi pa naman po talaga totally nakasara agad yung 3 lanes. So yan po from 3 p.m. po, magpe-prepare pa lang po tayo ng paglalagay po ng mga harang paunti-unti. At dyan naman po, hindi naman po talaga kinakailangan kung nakaka-cause ng traffic po na sobra, siguro, pwede natin hindi naman po totally i-close agad yung 3 lanes. Iwan mo natin yung 2 lanes. Yan po yung pakikiramdaman pa rin natin ng husay. At meron naman po tayo dyan mga nakatayo, mga CPOS at TMD. Meron ho ba tayong advisory na gagawin natin na sasaraduhan natin yung northbound lane ho ng ating Ayala Highway? Kasi siguro ho, kailangan a few days before pa lamang ay ma-advise na ho natin ang ating mga kababayan para naman ho iwasan na nila na dumaan doon kung meron pa ho sila na hindi naman mahalagang pupuntahan ay wag na hong pumunta papunta doon sa lugar na iyon. Magkakaroon po dyan tayo ng advisory, pero bukas din naman po yung ilang lanes ng isang lane ng papunta northbound po. Yung 3 o'clock ho kaya ay nararapat ho na ganun kaaga pa lamang ay isarado ho kaya natin kaagad yung lane na yun. Kasi alam naman ho natin na madami pa rin ho yung iba na humahabol ho, na bumibili pa rin ng mga ihahanda nila. Madami pa ho ang taong lalabas at iikot sa Ayala Highway ng ganong oras. Hindi ho kaya masyadong maaga ho yung oras na iyon. Joel, honorable po ba? Siguro po, hindi na naman po siguro masyadong maaga yung 3 p.m. Pero gaya po na sinabi ko kanina, yun naman po yung pakikiramdaman natin ng husay. Kasi ang programa naman po talaga yung magsisimula pa po ng mga from 6 p.m. onwards. Yun po yung paghahanda pa lamang po ng mga ilalagay na equipment sa tabi po ng kalsada. Last question, Mr. Chairman. Ito ho bang pagsasara nito is part of the fiesta o ito ho ay meron pong nag-request po sa atin na private entity o ito ho ay kasama ho mismo na inisip ng fiesta committee part ng atin pong celebration. Ito po ay nakasama po sa agenda po ng ating fiesta. Kung makikita po natin doon, nakalagay po yan doon sa ating agenda ng fiesta celebration. So ito po yung na-request po ng isang tao sa ating fiesta committee at siguro napag-isipan din po nila na ito po yung magandang subukan. At nang sa gayon, alam naman po natin, simula po nung tayo bata pa, tayo po yung nakakatambay pa sa Ayala. Yan po yung taon-taon nakagawian na po, ay may drag race na tinatawag. Hanggang tumagal, kumbaga medyo mahigpit na, pagamat walang drag race na nagaganap, madami pong payabangan na nangyayari. At dyan po ay nakakaroon ng aksidente. Kasi madami pong mga sasakyan na tumatakbo na napakatulin. Na minsan, yung mga tao, palibasa nagkalat sa tabi ng kalsada, minsan nasasagi na. So ngayon, naisipan ng ating PESTA committee na subukan ng ganitong klase ng programa at ang sa ganon, kumbaga yung essence ng pagtambay sa ating President Laurel Highway, kumbaga maging mas safe. Kumbaga magkasama-sama doon sa isang lugar na lamang. So itong closure na ito, itong portion ng Ayala Highway na sasaraduhan, hindi ho ito papatakbuhan sa mga sasakyan para sa drag racing. Hindi po. Wala hong ganon. Wala pong drag racing na magaganap, dyan po yung car show lang ang meron. So ang car show po ay nasa kalsada po, ang Opo. mga display ng sasakyan. Opo. At wala pong drag racing na Wala pong drag racing na magaganap diyan. Opo. The Honorable Raul Monte Alto is recognized. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kagalang-galang konsel po. Ito naman po yung kasama sa programa ng kapestahan, di ba?
So, nasabi kanina na ang sasaraduhan ay northbound inner lane. Inner lanes. Ah, sa tingin ko po ay masyadong delikado kung inner lane ang kukuhanin. Yung inner lane po, yun ay sa tabi ng ating barrier. Di ba ba? Okay. Ang outer lane po ay yung sa tabi ng mga establishments, tabi ng sidewalk. Ayun. Outer Oo. lane pala. Outer Medyo lane. nagkamali lang. Ayan, ho. Nililinaw ko po, kasi po ay mas maganda kung sa outer lane para kung one lane lamang po ang matitira doon sa Opo. northbound, kung sakali pong may masiraan, ay pwede nating kuhanin yung kabilang lane na dadaan sila doon sa U-turn slot. Opo. So makaka-true and true ang mga sasakyan. Sapagkat 4 lanes lang po yung ating highway, kukuhanin natin ang 3 lanes para sa car show, isang lane ang matitira. Kung bigla pong may nasiraan, ay sigurado pong walang makakadaan, yung pong kabilang lane pwede nating makuha na temporary na daanan. Pangalawa, ang sabi niyo po ay mula Balintawak hanggang SM. Opo. Mahirap po na hanggang SM sapagkat doon po sa SM, kung one lane lamang ang ating gagamitin, yung pong nagle-left turn, magkaklag po. Magkaklag yon sigurado. Sapagkat kakaliwa sila, mag-iintay sila ng turn nila, so walang makakadaang sasakyan kung one lane. So I suggest na i-move natin na backward, maaari doon sa may Makiling hardware, hanggang doon po, Siguro po hanggang... para yung mga sasakyan, kung may magle-left turn sa SM, before SM, makakakuha sila ng kanan at makaka-true and true sila. siguro po hanggang Almarius. Yan po. Opo. So, atin pong gawin na wag hanggang SM, i-move backward po natin, na kung saan yung mga sasakyan ay makakama-obra papuntang north, Mr. Chairman. Up to So- Almarius po siguro. Miss, Ayan. pwede na po yun. Okay sa'yo, Mr. Chairman. Opo. The Honorable J.R. Makasait is recognized. Magandang umaga po, Mr. Presiding Officer. Siguro po yung unang-una po isisimulan ko muna ang aking pagsasalita regarding doon sa magaganap po na car show dahil doon sa mga nakaraang buwan, katulad ho ni Konsehal Bibong, ay nagkataon din po na tayo po yung nakakausap din para po sa pagsasaayos ng ating car show na ito. Siguro po yung unang-una, dahil kasama po ko ni na Konsehal Kay at saka ni na Konsehal Makmak, ni na Konsehal Joel Pua sa pagsasaayos ho nito. Ano ang una munang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong palabas at ngayon nga ho ay isinama na natin dito sa ating isa sa mga events ng ating piyesta. Sa mga nagdaang taon na tayo nandito sa Lipa na tuwing nagse-celebrate ho tayo ng ating piyesta, tuwing ika-19 ng gabi ay kahit ho walang imbitasyon na pangyayari dito sa ating bayan, ay nandun ho ang mga taga iba't ibang bayan, dinadayo ng mga taga Maynila, ng mga taga Laguna, ng mga taga Batangas City, ang ating pong Ayala Highway at doon sila ay tumatambay hanggang alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw. Minsan ay inaabot pa ng umaga. Ngayon po kung ating pong iisipin ay wala na nga po nag-iimbita ay pinupuno pa ang ating pong mga kalsada. At minsan nga po ay nagkakameron pa ng drag race na ang sa atin naman ho, kaya ito hinapag-usapan na isaayos ho natin ito ay para maiwasan na ang maaaring maging problema pag nagkameron tayo ng mga drag race diyan. Mas ako kasi ako yung nasa opinion na mas maganda na isaayos na natin ang isang bagay na alam natin kung hindi nating mapipigilan dahil kung wala nga nag-iimbita ay dumarating na sila ay ano na ang pwedeng mangyari kung hindi natin isasaayos yan. Totally tuwing ika-19 naman ng gabi ay nagpupuntahan dyan ang lahat ng mga tao. At dito ho, minsan ako'y nakapunta rin doon at tiningnan ang pangyayari. Ang nagiging problema pa ay nagkakameron ng inuman sa mga gas station at minsan yung mga nagsisigarilyo pa sa mga gas station na alam mo nating napakadelikado. Sa tingin ko kasi ay ako'y kasama ho ni Consel Joel Pua na dapat may isaayos natin ang ganitong pangyayari dito sa ating bayan. Bakit kamo? Doon ho sa mga nakita natin na mga nagsisigarilyo doon sa ating mga gas station, alam naman nating napakadelikado sa ating mga gas station na isang sindi lamang na sigarilyo, pwedeng sumabog na yan. Pero ang problema natin, hindi naman natin mapigilan ang mga tao. Siguro iminumungkahi ko rin sa ating kagalang-galang na chairman,
na kasama sa resolusyon for that matter na sinabi nga ho ni Consel Bibong at hindi ordinansa na isama din sa resolusyon natin na sabihan ang ating mga gas station na ipagbawal ang mga inuman doon, although I know for a fact that there's already an existing ordinance na bawal na mag-inom doon sa ating mga gas station. But pero nakakasanayan no kasi on the 19th may mga nagiinuman pa rin at worse pa ay may mga nagsisigarilyo. So kasama na ho siguro doon sa ating resolution which should be coordinated not only to the DPWH but also to the city government which as said earlier by our honorable chairman na na-coordinated naman to sa ating SIPOS at sa ating most likely sa engineering at sa ating kapulisan ay ito'y coordinated na rin ay ipapatupad ng mas stricto ang ating resolusyon na ating ipinapasa para masigurado ho ang kaligtasan ng ating mga kababayan. In addition therewith, ay akin din pong siguro po ay dahil kasama nga rin ako dun sa pagpaplano at sa pakikipag-usap ng ating po mga konsehal na nagbumukahin nito at kasama po sa selebrasyon ng ating pesta, siguro po yung point of clarification dun sa mga tinanong po kanina. Tama ho yung sinabi ni Consel Raul, outer lane lang naman, unang lane. Kasi kung atin ho itong titingnan, dun ho sa mga nakaraang na mga taon na nagse-celebrate ng pesta, alas 6 pa lang po ng hapon ay nagpaparadahan na ang mga pupunta galing sa ibang bayan. 6 o'clock ng hapon, minsan alas 5 pa ng hapon. So yan ho, mas maganda na iayos ho natin at the earliest possible time para dun ho tayo sa preventive kesa ho tayo dun sa sasagot na lamang pag may nga magka-problema na. I understand po yung mga concern natin dun sa traffic which I could siguro naman attest na nakausap na ng ating chairman, ng ating mga proper agencies para ayusin ang traffic ho dito at sabi naman yun lang naman ho, kasi sa aking pagkakaalam, kaya kukuhanin lamang yung isang lane dun sa outer lane ay para ho ma-accommodate at may isaayos at may tama na yung mga maagang dumarating. Nang alas 6 pa lamang, alas 5 pa lamang ay dumarating na. Ay, hindi ko po alam, pero sa tingin ko po yun naman po ang purpose ho nito at hindi ho, sa tingin ko kung outer lane naman at kung yung outer lane naman, yun yung gilid lamang at hindi ho makaka-apekto dun sa ating trapiko. Yung 3T, at yung sa una, yung ang alam ko po yung sa bandang alas 3 ay una muna yung outer lane muna. Correct me if I'm wrong, Honorable Chair. Tapos bandang mga alas 6. Ititira na po natin ng tuluyan yung isang lane po. Yung 3 lanes lang po talaga gagamitin natin doon. 3 lanes ng 3 o'clock ay gagamitin agad? 1 lane lang ang gagamitin sa una. So yun po yung magandang tapos gradual. So siguro po yun ang hindi po naiintindihan kanina. Gradual po tayo. Yan ho sa pagtagal, pagdami ho ng tao para ma-accommodate. Pero hindi ka agad-agad natin na isasarado. So yun po yata ang point po ni Konsehal ng ating Honorable Chair. So mas maganda pong mas malinaw po yun. Ang sa akin na nga lamang po ay yun, masigurado lamang yung kaligtasan dun sa mga gas stations. At sa akin yung pagkakaalam, at kasama rin doon sa proposal, kasi nga nabanggit na ako kasama rin doon sa nakipag-usap, yung mga inuman ay ilalagay na lang doon sa labas ng kalye. Kasi doon nung mga nakaraan ay may mga nagiinuman sa kalye. So ngayon kasama din sa proposal, I understand sa ating pong Honorable Chair, na yung inuman ay ilalagay na lang sa isang pribadong lugar na para hindi na magkainuman kahit ipasarado natin daan for purposes of peace and order and security ay ilalabas po natin doon sa labas ng daan para mas safe ang ating mga kababayan na pumupunta. Before the Honorable Katipo, the Honorable Briones is recognized. Magandang umaga po, Mr. Presiding Officer, sa aking mga kasama konsyal. In addition lang po ito sa discussion ng pagkasara ng kalsada para po sa i-accommodate ang ating First Barako Festival. Ako po isang ayon sa sinabi ni Consyal JR na pagbawalan na rin po ang pagninigarilyo at pag-inom dun sa mga gasolinahan dahil ito po ay napakadelikado nga. At ito pong layunin na ito na pagpapasara ay ito na po ay tradisyon. Tradisyon na po natin ito. Talaga pong marami nang dumadayo dito. Ang ginawa lang po natin ay isinaayos po ito para less accidents, less disgrasya po. At kung malalaman po natin, ito po ang ating fiesta ay kasabayan po halos ng Sinulog Festival ng Cebu.
kung pangmalayuan po nating titignan ito, pwede po tayong maging attraction, maging turismo pa po ito, maging karagdagang income pa po ito sa ating lungsod. Pagka po ito pong first Barako Festival ay naging successful at for the succeeding years ay mas mapaganda pa natin, mas ma-improve, mas mapalaki at eventually maging tourist destination na rin po ang Lipa kagaya po ng Sinulog Festival sa Cebu. Yun lamang po. Maraming salamat. The Honorable Nilo Katipon is recognized. Ang sa akin dyan, wag na makasali sa sanggunian. Marami nga nagsasabi sa atin, tradisyon yan. Dahil yung application nila, kulang yung lugar na yun. Ito yung nagsimula 1989, 88, 89 sa Lungsod na Lipa na dumadayo yung mga magkakarera. Nandiyan ang karerista ng Manila, kung saan ngayon, abot ang lungga po. Noong last year, kung mapapansin ninyo, yung buo ngayong Ayala Highway, from doon sa Kenny Rogers, hanggang doon sa may Shoemart, yan ay puno na sasakyan. Yung sinasabi nilang isasara, hindi na kayang i-accommodate yan. Hayaan na yung pumunta diyan, magsaya ang tao, ang kailangan lang natin dito, yung peace and order, bantayan ng pulis, baka nga may magkarera. Yan na yung kanilang pormahan, yung display ng mga sasakyan. Pero kung tayo makikisakot diyan, baka pamaya din may mangyaring napakagrabing aksidente. Ay tayo'y matanong, bakit ninyo binigyan ng authority? Marami nagsabi din sa statement na ito'y tradisyon. Yung gano'n isang araw, nasabi ko nga putulan natin yung tradisyon doon sa loob ng CM Recto na naglagay tayo ng resolusyon na ating ipaalis yung lahat ng nagtitiyanggi doon. Pero ano nangyari? Mas dumami. So pinabayaan na natin na tradisyon dahil sa spirit ng kapistahan. Ito naman sa spirit ng kapistahan, dumadayo dito ang maraming makagara sa sakyan. Nandiyan ang mataas na kahoy grupo, nariyan ang Group N ng Lipa, kung ano-ano pa. Kung ating ililimit yung permiso doon lang sa kali ngayon, sinasabi ko sa inyo, hindi magiging maganda. Hayaan na natin yung buong Ayalay mag-enjoy ang mga kabataan sa gabi ngayon. Hindi ho kasya doon. Kami ho'y nakidaw-daw diyan ng mga panahong una, 2 dekada na nakaraan. Hindi ho kayang i-accommodate nung lugar na yung First Barako ngayon. Saka ito hong iisipin natin dito. Huwag ho natin kontrolin sila, hayaan natin sila magsaya. Ikalwa, wala ho tayong karapatang magsara ng National Highway. The Honorable J.R. Makasayat is recognized. Magandang umaga po muli. Tama po, may punto po ang sinabi po ng ating kagalang-galang na Konsehal Nilo Katipon. Pero ako po bilang ay isa po dun sa mga nakipag-usap, kasi I would still agree doon po sa ating pong i-regulate natin ang ating pong gagawin na ito. Kasi sa tingin ko, mas malaking kasalanan ng sanggunian na alam na natin na nangyayari ang isang bagay, pero pababayaan natin. Sa tingin ko po, although yes, there's always a risk pag magpapasa tayo ng isang resolusyon na bakit tatanungin tayo na bakit nyo pinasa ang isang bagay na ganyan na baka may mangyari. Paano naman ang ating isasagot sa tanong na ganito? Alam nyo na pala na ganyan ang mangyayari. Bakit wala kayong ginawa? So sa akin po kasi, damn if you do, damn if you don't. But it's always better if you do something na we regulate things na mabawasan natin yung mga possibilities. Let's lessen the risk. Yung mga risks na pwedeng may mangyari sa isang event. Ako naman po under that opinion, but syempre, ito naman po nandito po't nakalatag dito sa ating sanggunian. Nasa atin po para magdesisyon, but it's in my humble opinion that it's better for us to be preventive than doon na po tayo sa curative na pag may nangyari na sa kapalaman tayo gagalaw. Any further discussion? The Honorable Katipon is recognized. Then, Ang kwan ko diyan, ang hindi ako against, yun ang venue napakaliit. Sabi ko sa inyo, tatawanan tayo dyan ng mga magiging bisita natin. Maikli ho yung stretch na yun. Bakit hindi pa natin sarabo Ayala Highway? Nariyan na rin yun eh. Tingnan ninyo kung ako'y mali o tama sa 19.
Hindi magkakasya rin yung venue ngayon sa darating na sasakyan sa Luzon, Lipa. Sa grupo mo lang ni Congressman Dong, baka kulang na. Sa grupo na tinatawag nating evolution, maliit yung lugar. Bakit hindi natin yung buhay ngayon, sarha na yung portion kalahati at maintindihan na kung hanggang saan ang kanilang kwan. Dahil yung portion na yan na hinihingi at nilagyan natin na resolusyon, binibigyan natin ng authority, yung First Barako ay nagkulang yung lugar at inako pa yung kabila. Illegal parking sila sa kabila. Tendency yan, hulihin. Yan ho inyong pinaplano ngayon, napakaliit yung lugar. Hindi ho kakasya diyan na sinasabi ninyong street car show na yan. Kami ho may karanasan diyan. Bakit hindi natin banatan mula doon sa Medics hanggang doon sa Shumart, yung stretch na yun, kung talagang gusto natin ganyang masaya. Pero yung sinasabi yung ganyan lugar, baka mapahiya lamang kayo, host kayo, mapahiya kayo. At mapahiya Luzon na Lipa kung magbibigay ang Sangguniang Panlusod na resolution authorizing na magamit yung venue. Kahit nasa parte namin medyo pilipit dahil yun yung National Highway, hindi namin alam kung saan namin gagawin, kukunin ang batas na ibibigay sa inyo. Bakit hindi natin ibigay na, lakihan na natin yung lugar. Baka yung lugar ay hindi fit para ho sa darating na sasakyan. Sinasabi ho namin sa inyo. Ito yung tradisyon. Siguro marami dito umabot nung nakaraan taon. Yung 2013, 2012. Ang sports car na dumating sa Lipay, hindi lilimandaan. Sports car palaang. Ay ang Honda Civic, BTI, Evolution. Nandiyan ho lahat na sasakyan ng iba't ibang bayan. Mapakaganda ho yan. Napakagandang attraction ng Lipa. Ako hindi tutol dyan. Kaya lang ho yun yung venue. Baka ho kayo mapasubo dyan. Pamaya binigyan kayo ng permit doon. Salok na rin yung kabila. Ay di na ho tayo mamumura ng tao. Mr. The Chair, Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. medyo nalito po ako ng kaunti doon sa nire-request po ni Kagawad Nilo Katipon because apparently, according to him, we are the body giving the authority. Malinaw ko nga po talaga, is the request of the committee to the Sanggunian a request to allow the closing of the streets? Ito po ba'y hinihingan po natin ng approval dito sa Sanggunian? Or you're just giving it to us by way of information? Magpapasa po tayo ng resolution at yung pong resolution ipapasa po natin sa DPWH kasi yun po hinihiling nila. Ito po ay hinihingi po ng DPWH. Ito po ba'y hiningi ng DPWH by way of a letter to us? Or meron po silang sinabi na pangangailangan sa batas na absent the resolution of the Sanggunian, they will not give authority to any requesting party? Gaya po na nabanggit po kanina ni Kagalang Bibong Mendoza, verbal agreement, verbal po, at yan po yung nasabi nila na handa daw po sila makipagtulungan sa atin hanggat ito yung kasama po sa programa po ng ating kapistahan. So kung halimbawa pong ang Fiesta Committee ang humingi po ng permit sa DPWH without the resolution of the Sanggunian, will the DPWH reject or disapprove the request of the Fiesta Committee? Hindi ko po masasagot yan, pero marahil po, siguro, pwede. Pero proseso din po na laging dadaan po sa ating Sanggunian. Ito po ba ay nire-recognize po ng DPWH that we have authority to regulate the national highway? Sa pagkakaalam ko po, opo. Meron tayong pinasa, di ba? Meron po tayong pinasa natin na resolution kung sa aking pagkakatanda po na pwede nating pakialaman po yung JP Laurel Heights. For traffic rerouting purposes. Opo. Pero for closing, for yung pong intention natin na meron pong portion na hindi po pwedeng padaanan, kasama po ba ito sa authority na ginagrant sa atin ng DPWH? Wala po sa atin, pero kaya nga po tayo nag-request para masaraduhan po natin. Opo. So, medyo ang na-establish ko lang po ngayon, magpasa tayo o hindi ng resolution, it is upon the DPWH discretion kung bibigyan o hindi.
And we do not have any legal basis as to whether or not DPWH is, kasi verbal lang po yung agreement. So regardless po kung magbigay tayo o hindi at kanilang i-request o hindi, wala rin pong basihan kung sino po yung kapulong natin sa DPWH for asking the Sanggunian's power to legislate or request this particular information. Ito po bang car show na ito ay, ang intention po natin ay yung pong nasa private establishments na mga dadayo, doon magpa-park sa mga private establishments and private lots. Are we also regulating outside doon po sa premises na itinuro po ninyo? Ganito po, para din po masagot na rin po yung concern po ni Kagalang-galang Nilo Katipon. Yan pong from Carnes po, yung Balintawak exit, up to doon po sa may yung Makiling, after Makiling, na sinasabi nga po ni Kagalang-galang Roy Monte Alto, yan po yung makakaroon po tayo ng display car. Nandiyan po yung mga nakadisplay na entry po sa car show. Hindi yung po mga bisitang darating ay kausap na po natin ng SM na po pwede daw po nilang ipagamit yung car park nila, yung parking nila sa harapan. At nang sa ganun po, magamit po ng mga bisita. Yung pong along JP Laurel Highway, ipagbabawal po natin ang pagparada sa mga sa gilid. Kasi delikado po yung mga nakaparada sa tabi. So, mami-minimize na po natin yung mga nakaparada sa paligid ng kalsada. So, maliwanag po na, syempre, yun naman po kasi talagang pag-park po sa gilid ng JP Laurel Highway, talagang illegal po yun. Illegal po And yun. it's up to the executive to enforce the law. Ang tanong ko lang po, yung pong mga private establishments, like for example, from City Hall hanggang dito po sa atin po sa merong Army Navy, meron po mga private establishments dyan and vacant lots, parking lots na mga may sa Figaro, meron po sa Starbucks. So we are not stopping anybody or we are not regulating anybody from parking in those particular parking lots. Tama po ba? Wala po. If ever po naman, mayroon pong magdala ng halimbawa po ay pick up. Sa pick up po nila, may mga dala po silang mga beer, may dala po silang pulutan. Doon po sila nag-park sa isa pong bakanteng lote. Hindi po sa JP Laurel Highway. Are we also stopping them? Kung ito pinasa pribadong lugar, Mhm. na pag-aari nila, hindi po natin pwedeng ano niya. Pero sa ating po ordinansa, sa akin po pagkakaalam, yan po ipinagbabawal po natin ang pag-iinom sa kalsada. At gayon din po ay sa loob, sa gasolinahan. So, yung pong hindi sa gasolinahan, hindi sa kalsada, yun lang pong pinapertain ko po na private parking lot or commercial establishment parking lot or vacant lot, wala po tayong pinagbabawal sa kanila and we are not forcing them to put their cars inside po dito sa car show. Tama po ba? Hindi po. Alright. So finally po, i-summarize ko lang po. What you're asking the Sanggunian is a resolution pursuant to a verbal request of the DPWH para po magpasa tayo ng isang resolution. With or without the resolution, it is upon the discretion of the DPWH to enforce it or not. However, since medyo verbal, medyo ako po ay naniniwalang superfluous or unnecessary na idaan pa po sa Sanggunian ng mga bagay na ito. And we are assuming upon ourselves additional responsibility. Parang we're saying na if the executive does not enforce the laws, or if there is a problem with peace and order, or if there's a problem with the traffic, Sanggunian takes upon its burden also because we are sanctioning something like this. Unlike without resolution, we're just saying, nabigay na po namin necessary nating mga legislative enactments. Kung i-implement po siya o hindi, it's outside the power of the Sanggunian. If the DPWH deems it proper because DPWH has all the necessary people inside to determine whether or not ito pong ating gagawin na ito ay sang-ayon po sa rules ng national government natin, then we're saying also, si DPWH na po ang bahalang mag-determine whether or not this function is legal or illegal. We are also not adjudicating upon ourselves the burden na kinakargo po natin ang trabaho rin ni DPWH. So, finally, yung pong namang mga gustong pumunta, mag-participate, if they do it in the private parking lots or commercial establishments, this event is also not forcing them to go inside yung pong specified parameters po natin. Yun lamang po, maraming salamat. The Honorable Linatok is recognized. I would like to take a look dun po sa suggestion ni Consel Nilo Katipon kung paano natin magagawa yung mas malaking venue
Kaya po siguro I'm moving for a minute of recess para makita natin yung dati nating drawing ng kalsada ng JP Laurel National Highway para magkaroon tayo ng ilang minutong pag-aaral po. Salamat. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Joel Pu is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution recommending the DPWH for the closure of the 3 outer lanes of JP Laurel Highway from Balintawak exit up to Almarius Grill on January 19, 2014 from 3 p.m. to 3 a.m. subject to the favorable assessment of the DPWH, LTOC, POS, PNP, and Fiesta Executive Committee for Traffic, Peace and Order, Maintenance and Regulation. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Linatok, Briones, Monfero, Makasaet, and Lebiste. Any objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Another privilege, Mr. Chair. The Honorable Puwa. Ito pong bagay pong ito na-refer na po sa akin noong nakaraang Lunes. Ito po yung regarding po sa request ni Mr. Johnson Melo para po sa reclassification po ng kanilang ng property na pag-aari po ng Lipa Bank located in Barangay Ludlod at nakita po naman natin na wala pong dahilan upang hindi po sila bigyan ng aproban. Refer to the Committee on Land Utilization. Likewise, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second for the motion for urgency? Seconded by the Honorable Lawan Singh and Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none. The matter brought up by the Honorable Joel Puwa is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Lipa Bank with an area of 1,385 square meters located in Barangay Ludlod, Lipa City, for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Announcement? Announcement po muna. Ewan ko lang po kung aabot pa tayo sa Cultural Center po. May project po kami ni Board Member Weng Sombrano Africa. Yun po nga, 1,000 bata, 1,000 tuwa. Ni-invite ko po lahat ng member ng Sanggunian kung aabot pa ho. 8 to 12 noon po yon. And lahat po ng konsehal ay invited po 6 a.m. January 20 sa atin pong parade from SM to monument po ni Claro M. Recto. Meron po tayong pinarepair na float para po sa Sanggunian Panglunsod. Announcement. Tatlong tao na in the person of myself, Councilor Bibong and Councilor Nilo ay hindi pa po nabibigyan ng t-shirt ng Fiesta Executive Committee. Hindi. Basta po, kung wala man po kayong damit, ay basta po kayo sumakay sa float at ako po nag-prepare ng float. Any announcement? Other matters. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, pursuant Mr. Chair, to the subject matter regarding the proposal of telecommunication refers to the Committee on Public Utilities and Information Technology. We conducted, Mr. Presiding Officer, a committee hearing last week. As well, Mr. Presiding Officer, I'm moving that the ordinance, the draft ordinance, be considered as urgent. Mr. Chair. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Briones and Lebiste. Discussion? Discussion. The Honorable Mendoza is recognized. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Linatok is recognized.
Mr. Chair, the draft ordinance that here with me is the ordinance providing for the regulation of the construction and maintenance of cellular towers for mobile phones in the city of Lipa. In this ordinance, Mr. Presiding Officer, we will be able to generate funds that is beneficial to the city of Lipa, wherein in the past 10 years ay meron po tayong complaint before branch 85 of the regional trial court, wherein telecommunications are not paying because the regulatory fee that is mandated in the previous the current ordinance is under question. But however, that there is still no final and executory decision on that ordinance. It's been long 10 years that we are including in our budget the amount that is to be collected in these telecommunications under the account of franchise taxes, wherein it will be beneficial to the city of Lipa if we can pass this ordinance and be able to generate funds na kasama po ng doon sa ating hearing na ang bawat isang towers na nakatayo na ay magbabayad yung arrears nila ng mayor's permit, building permit na hindi natin nakokolekta for the past 10 years. Provided nga po na may nakafile na kaso sa branch 85 ng RTC. So with this, Mr. Presiding Officer, there will be a compromise na pag naipasa natin to, this will be prospective application and they will be paying all the arrears na dun sa kanilang mayor's permit, business permit na mas advantageous sa city government of Lipa. At ganun din, sa kanila pong request sa atin is 20,000. Dito po sa ordinansa natin is 50,000 ang magiging per tower payment nila, one-time payment per tower ng bawat isang tower, inclusive also, excluded doon po yung mga mayor's permit, building permit ng mga itatayo nilang towers para sa kanilang mga serbisyo ng mobile cellular dito sa lungsod ng Lipa. So ito naman po sa aking palagay, kaya natin ginawa ito. Ito rin po ay pinasa na sa ang katulad ng ganitong ordinansa sa Tagaytay City, sa Davao City, at dito po sa malapit sa atin ang Municipality of Ibaan. At ganun din po ang probinsya ng Batangas ay meron na rin pong ganitong klaseng ordinansa. Kaya po siguro para maitama natin at mas maging business friendly tayo, lalo tigit makapag-welcome pa tayo ng ibang telecommunications na pupunta dito sa ating lugar para mas maging competitive ang serbisyo ng telecommunications dito sa ating syudad. Kung kaya nga't akin pong minumungkahin na ating i-adapt ito pong ordinance providing for the regulation of the construction and maintenance of cellular towers for the mobile phones in the city of Lipa. Mr. President. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Briones, Monfero, Makasaet, Lebisten, Pua. Discussion, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat din po, Mr. Chair. Under Section 21, may nakalagay po tayo dito na repealing clause. All previous issuances, executive orders, ordinances, and more particularly Tax Ordinance Number 92, Series of 2003, other rules and regulations or parts thereof, which are inconsistent or in conflict with the provisions of this ordinance, are hereby repealed and or modified accordingly. I understand the Tax Ordinance Number 92 po, Series of 2003, ito po'y ordinansa pa noong kay Attorney Sol de Jesus po yata are, hindi ko na are naabutan, ay ari tungkol po yata sa imposition ng tower fees in the amount of 75,000 pesos per tower per year. So considering that this has been passed in 2003, computing the arrears
of Smart na lang po siguro muna. Smart Telco, we have 13 towers as of 2003, more or less kung ano pa mong year sila nagtayo, times 75,000 pesos per year, times 10 na taon, more or less this amounts to 10 million. I understand that this is under litigation sa court po natin, and the reason why we are passing this ordinance is hindi rin naman po kasi natin nakokolekta for the past 10 years. Might as well pass more reasonable or conscionable ordinance relative to the telco companies natin na mas friendly sa business industry, and at the same time ay nakakakolekta na papakinabangan na po siya ng City of Lipa. Ang tanong ko lamang po, pagdating po dito sa Tax Ordinance number 92 series of 2003 na inilagay po natin sa repealing clause, are we also abandoning our claim dito po sa more or less 10 million ng Smart? And I don't have kasi po kung ilan ng towers ng Globe natin, pero I'm sure they're also covered by the same provision. So siguro sabihin natin doble. Kung halimbawang sila po ay halos pareho ng coverage, sabihin natin mga more or less 20 million. Are we abandoning po the claim of 20 million in terms of tower fees dito po sa ating inihabla or nakapending na kaso sa ating pong Regional Trial Court? Mr. Chair, kaya po ito ay may compromise na silang ino-offer ay siguro hindi man yun ang makolekta natin ng buo sa kanila, pero ang magiging kapalit po noon ay yung magbabayad sila ng kanilang arrears doon po sa mayor's permit, building permit, na kung saan ay yun ay talagang kailangan ay taon-taon ay nagbabayad sila dahil itong mga towers na ito ay isa sa mga ginagamit nila para makapaghanap buhay dito sa lungsod ng Lipa. Hindi po yun kagaya ng isang flagpole o ng isang monumento na basta lang itinayo na hindi na kailangan magkaroon ng mayor's permit taon-taon. So ang mamawala po dito ay yung kanilang annual fee per tower ng kanilang base doon sa ordinansa number 92 na kung saan ay taon-taon ay magbabayad sila ng annual fee per tower. Ano? Siguro mas marapat na ang maging binabayaran nila ay yung kanilang mayor's permit or business permit na kung saan ay dahil sila'y naghahanap buhay dito sa lungsod ng Lipa na ang gamit nila ay yung mga towers na yon. Na pag inalis naman po yung mga tower na yan, pag hindi ho yan na pinagana, hindi natin binigyan ng mayor's permit yan, ng business permit, ay hindi rin ho magkakapag-provide ng services dito sa ating lungsod ang any telecommunications. Ano po? So, mawawala po yung visa noong pagkolekta sa kanilang 75,000 per annually per tower dahil ang kukolektahin na nga po natin sa kanila yung kanilang mayor's permit. So, in effect po, parang meron pong retroactive application itong batas natin to the effect that we are abandoning our claim in terms of tower fees since 2003? Bali, ito po ay prospective ang application po nito na kung saan ay doon po ito tatama sa to be constructed towers. At nakasaad din nga lamang po dito sa atin na i-repeal natin yung ordinance number 92, pero yun po ay may compromise agreement na may hold pa rin naman ho ang syudad ng Lipa dahil kung hindi po tutupad sa compromise agreement with the local chief executive ang mga telecommunications, ay maaaring hindi sila mabigyan ng mga mayor's permit or business permit sa mga darating pang panahon, Mr. Chair. Kung ito po ay ang intention po natin ay hindi po retroactive at hindi po natin pinapawalang bisa yung claim po natin under Tax Ordinance number 92 series of 2003 in terms of our claim with more or less 20 million. Pwede po ba nating ilagay by means of amendment dito po sa ating repealing clause that all previous issuances, executive orders, ordinances, more particularly Tax Ordinance number 92 series of 2003, other rules and regulations or parts thereof which are inconsistent or in conflict with the provisions of this ordinance are hereby repealed and or modified accordingly without prejudice to the accrued fees and taxes effective upon imposition of the said ordinance.
Hindi po ba tayo magkakaroon lang ng conflict doon? Dahil ang ina-apply naman natin po ito sa mga itatayo pa nilang towers at kaya nga po nakikipag-compromise sila doon sa simula 2003 hanggang present yung mga dati na nilang naitayo. So kung Before, Attorney General. sige, the Honorable Veloso is recognized. So kung ang intention po natin ay i-compromise po yung tax, yung pong atin pong since 2003, thereby, ang intention po ng ating batas na ito ay mayroon pong retroactive, hindi na po siya prospective. Tama po ba? Pagka ho sinabi kasi nating retroactive ay wini-waive na rin po natin lahat noong fees nila at kukolektahan natin sila. Kasi po ito po ay ang intention po natin dito para dun sa itatayo pa nilang mga bagong towers. Opo. So ang focus ko na lamang po dito ay yun na lamang pong tower fees. Yung pong mayor's permit, building permit, hindi ko na po siya kine-question. Yun na lamang po sigurong tower fees kasi talagang more particularly Tax Ordinance number 92 Swedish of 2003. Ang intention po ba ng ordinansa na ito ay kumolekta o hindi kumolekta ng tower fees? Kukolekta pa rin po tayo ng tower fees yun sa mga future nila. Kaya nga po i-compromise na yung tower fees nila nung nakaraan dahil nga meron tayong nakapending pang kaso before branch 85. So doon na magkakaroon ng kompromiso ang local government of Lipa with any telecommunications na meron pong existing kaso po sa atin. So ibig sabihin, hindi na po siya in the form of tower fees. We are abandoning our claim with tower fees and we are going after the compromise amount. Yes, Mr. President Officer. So if that is the case, Mr. Chair, ako po ay pumapabor in terms of applying the ordinance from the date of passage kung ito po ay applicable sa mga tower fees na itatayo. Pero if we are abandoning Tax Ordinance number 92 series of 2003 na wala pa pong desisyon ang korte and we are saying that we are just compromising this because of the amount of 20 million involved na kung magiging favorable po sa city ang decision, ay mawawalan po tayo ng halagang 20M din na makokolekta. Plus, ano pa po yun, plus interest pa po, parang rough estimate pa lang po yung 20M. Ay hindi po ba parang hindi siya na magiging beneficial to the city? Inaalis ko na po dito sa discussion yung pong pag-apply po nito ngayon hanggang sa future na mas magiging business-friendly yung collection natin. Yun na lamang po sigurong pagbibigay ng buhay doon po sa ordinansang ipinasa noong 2003 ng mga katulad din po natin ng mga legislators who during that time honestly believe that tower fees being collected to them is legal. Kaya nga po siguro inabot ng 10 taon sa korte at hanggang ngayon ay hindi pa rin po napapagdesisyonan because we have also a claim dito po sa halagang 20M na to. And meron tayong matibay-tibay na basihan. So, hindi po ba magiging hindi beneficial sa city kung i-waive po natin yung claim po natin sa 20M na tower fees in exchange for a compromise fee na hindi pa po natin alam kung magkano? The Honorable Makasait is recognized. Magandang tanghali po. I just want po to express my opinion regarding dun sa kasi napakinig ko na pag-uusapan ng ating mga kagalang-galang na Konsehal Don Linatok at Konsehala Concon Hernandez regarding the purpose of the intention of our passing of this ordinance. Kanina po ipinag-uusapan kung ano yung ating kung prospective ba o retroactive yung ating ipinapasa na ordinansa na nakukuha pong punto natin ni Konsehala Concon Hernandez na baka ang kautangan ng ating mga dahil nga dun sa as per the effectivity of yung ordinance number 92 series of 2000. 92 series of 2003 or 2 ay sinasabi ho na kailangan magbayad.
Ngayon po, dito naman ho sa Section 3 ng ating proposed ordinance ay aking nakita na this ordinance shall apply to telecommunication towers to be installed by telecommunication companies, their general contractors and subcontractors applying to construct towers for base stations, etc., etc. From this section, we could already see na hindi po maapektuhan yung kung ano yung pagkakautang o yung sa mga arrears ng ating ng ng mga telecommunication company dito po sa ating pinopropose na ordinance. Kasi nga ho, gaya ng sinasabi dito, to be constructed lamang, to be installed. Ibig sabihin, yung mga existing natin, yung lahat ho ng mga bagay na kadikit dun sa mga nakatayo nating mga towers ay hindi ho maapektuhan. But then, nabanggit din ho kanina ni Konsehal Don Linatok na there's an offer to compromise. Na alam ho natin, ang compromise ay mangyayari syempre doon ho sa ating, dahil ito'y pending sa RTC, Branch 85, there would be a compromise. Although we understand na, yes, we have a standing because of the presumption of legality of the passage of the ordinance before, yung ordinance number 92 nga na yan, we also know for a fact that hindi naman po doon sa kinakatigan natin din ang smart telecommunications, but or any other telecommunication company, but we also know for a fact na alam mo natin, Realda, yan, nandyan si Attorney Consel Con Hernandez, na once we get into sa ating po mga courts, yung ating po mga kaso dyan ay tumatagal. Yung pagtagal po ng ating mga kaso ho dito, alam mo natin na lagi hong hindi win-win yung scenario ho dyan eh. Alam mo natin, magmamatigas tayo. Siyempre, paglalaban natin ang karapatan ng ating bayan. At siyempre, paglalaban din ng mga telco ang kanilang karapatan doon sa kanilang ipinapasa na proposed ordinance or whatever their position is in this ordinance. But at the end of the day, we look kung ano yung nagiging epekto dito sa ating bayan. As said kanina ni Consel Don Linatok, it's already been 10 years na hindi nakakakolekta ang ating gobyerno. And what the telecommunications company is offering us is an offer na pwede nating magamit kung ano yung mga ibabayad nila. Instead, kasi sa akin, sa point of view ko naman, ang tinitingnan natin dito, ang pinagpipilian na lang natin dito ay makikipagmatigasan ba tayo at hindi tayo makakakolekta dahil alam ko yun ang gagawin nila at tayo ba'y papayag na makakolekta tayo sa kanila at hindi na rin tayo yung hindi na matatagalan. Kasi there's no certainty kung kanino papanig ang ating regional trial court. At syempre, aabot pa yun sa Court of Appeals, sa Supreme Court, kahit yung motion for execution, dadaan sa RTC, pag inappeal na naman, dadaan ulit sa Court of Appeals, sa Court of Tax Appeals, tapos dadaan ulit sa Supreme Court. Marami ho kasi mga delaying tactics. Although ako'y abogado, pero syempre, marami hong mga delaying tactics ang ating mga abogado. But what I'm saying here is, mas maganda na mapakinabangan natin kesa naman hindi tayo, kasi pag compromise, sigurado may mapapakinabangan tayo. Pero kung tayo, although tama rin naman na lumaban tayo, ganyan, pero syempre, doon sa aspetong yon ay titingnan natin, paano naman pag tayo natalo? We also should consider, although yes, we have this ordinance and there's the presumption of legality, but there's no certainty as to what will happen sa mga courts natin kasi hindi naman tayo ang judge para makapag-decide dyan. But at the end of the day, yung dapat na nagagamit na natin ngayong araw na ito ay hindi pa natin nagagamit. Na if we're going to look at it at a bigger picture, na we could have used na yung mga naging effects ng pagbabayad ngayon dun sa mga dadagdagan ng pondo ng ating bayan, pag nagkameron ng compromise, pumasok na yung mga permits, etc., magagamit na natin yung pondo ngayon pa lang. Kaysa sa naman, magagamit yan at ewan ko kung kailan matatapos yan, 10, 20 years, 30 years. And yun lang naman sa akin, na mas maganda sa akin na magamit na ngayon kaysa sa doon lalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi natin alam kung kailan natin magagamit at hindi natin alam din on that future kung magdedesisyon man kung magagamit din talaga natin. Mr. Chair, I'm a bit confused with the explanation kasi kanina po, binasa po yung scope of application.
na prospective daw po siya, meaning from this year henceforth po ang application. And yet we're talking about the possibility of a compromise if we abandon the tax ordinance. Di ba po parang retroactive din po ang dating nun? So gusto ko lang po talagang linawin, ano po ba talaga ang intention po nitong ating law na ito kasi medyo hindi po kasi maliwanag sa akin. Ang existing po kasi natin ngayon, yung pong nakapending sa korte, we are collecting 75,000 per month per year. Tama po ba? Per year, annual, 75,000 pesos per tower per year sa atin pong per telco. Yun po yung existing. Ang negative po nito, hindi pa rin po tayo nakakakolekta nito hanggang ngayon. Hindi ko po alam paano sila nakapaghabla ng hindi nakokolekta. Nevertheless, ang proposal po natin ngayon is to collect 50,000. Hindi na po siya per year, pero per tower pa rin siya, one-time payment. So kung halimbawa po na nagtayo po ngayon ng isa na 50,000, ngayon lang po siya magbabayad. Next year po, di ba, hindi na siya magbabayad. So, obviously, malaking benefit po sa mga telco natin na 50,000 na lamang po ang ibabayad nila, one-time payment. Pero ang maganda naman po nito, sang-ayon din po sa ating pakikipag-ugnayan sa mga telco, ay ready to pay na po sila nito at sa tingin po nila ay ito po ay agreeable sa kanila. And they are not anymore contesting or they probably will not be contesting this in the court. Unlike po nung 75,000 per year po natin, kino-contest po nila ngayon sa court. So kanina po, ang explanation po ay yung scope daw ho ng application ay intended para ho doon sa mga tower na i-construct pa lang. So again, hindi po ako tumututol na ibaba na lang po natin ng one-time 50,000, one-time payment per tower from the time that we approve this ordinance until matapos po natin siya. Ang akin pong tinatanong ngayon ay yung pong 75,000 pesos per year. Ang intention po ba natin ay i-uphold natin yung pong tax ordinance na nagbigay buhay para po magkaroon ng claim ang city na 75,000 pesos per tower per year, or ang intention po ba ng present sanggunian natin ay i-abandon na po ang claim natin sa 75,000 per tower per year. Yun po ba ang intention ng ordinansa na ito? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, bali sa atin pong intention ng ordinansang ito ay para magkaroon tayo ng pangungulekta doon sa mga non-tax revenue like regulatory fees nga, kaya po doon na natin papasok to sa non-tax revenues natin, ang classification, na ito ay magiging regulatory fees na kaysa po doon sa ating na nakaklasify sa tax revenue under franchise tax na kung saan po ang realidad natin nag-estimate po tayo taon-taon ng from 40 million to 60 million. Ano po, base sa ating kwenta. Yun nga lamang po, ang for the past 3 years din, ang ating actual na nakokolekta is ranging from 2.5 million to 2.8 million. And with this po ay makakadagdag tayo dahil per tower ay magkakaroon na ito po ng mayor's permit, ng building permit. Doon po naman tayo makakadagdag sa ating mga regulatory, sa mga permit fees natin na kung saan ay mas magiging beneficial nga po sa magiging hindi po ito beneficial base doon sa ordinance number 92. Dahil nga ho, ito naman ay under question na ito ay naka-file sa atin. So ito ay bagamat masasabi nating for the time being na hindi naman din nga natin nakukolekta, kagaya na naipaliwanag sa atin ni Atty. JR, ay mas magaling pa na magpasa tayo nitong bago na kung saan ay papatak na sila sa regulatory fees na kung saan ay mas realizable. So yung ating pong ina-estimate dati na ang nakukolekta lang natin is nasa 0.5% ng estimate ay bababa na po yun at mas magiging realizable po dahil papasok na siya sa mayor's permit, building permit, and other fees na kaukulan doon sa mga tower na nakatayo na po. Paglilinaw din lamang po, yung since na-mention nyo na rin po yung pong mga mayor's permit, yung pong mga iba't ibang mga permits na kiniklaim. At present po, hindi po sila nagbabayad ng atin pong mga permits na to? Sa atin po pagkakalam, Mr. Presiding Officer, ay
Hindi po, dahil ang meron lang po sila talaga ay yung pinaka-business center nila. Mhm. Dahil nga po lahat ng tower na ito ay under complaint, under protest, ito pong pagbabayad ng annual fees ng kanilang mga towers. Hindi po ba ang kine-question lamang po ng mga telcos natin ay yung pong atin pong tower fees na 75,000 peso per year? Hindi naman po yata kasama sa claim nila yung pagka-question po ng mayor's permit, ng tower, ng business permit at saka po ng real property taxes. Although hindi po yung kasama Mr. Presiding Officer, yun naman po ay standard Mhm. sa lahat ng nagninegosyo dito sa ating lugar. Kagaya mo sabi ko kanina, ang mga towers po na ito ay hindi kagaya ng isang flagpole o kagaya ng isang estatwa o monumento na itinayo Opo. na walang pakinabang. Kasi ito naman po ito, although ito'y tower na makikita mong parang walang pakinabang, pero dito ho dumadaan lahat ng paghahanap buhay, pagtatransact ng telecommunication business ng anumang telecom companies. Opo. So, ibig po nung sabihin, regardless po kung makapag-compromise po tayo sa kanila o hindi, liable pa rin po ang mga telephone companies na ito sa lungsod ng Lipa para po magbayad ng mga mayor's permit, ng real property taxes. Yes, Mr. Presiding Officer, kasi po ay nagkakandak po sila ng business dito sa ating syudad. So dapat lang po na at marapat na sila ay magbayad ng mga kaukulang nasabing fees, Mr. Presiding Officer. Kung ganun po, siguro hindi na po dapat natin isama sa negotiation table yung permits ng mayor's permit, ng business permit, kasi regardless naman din po ng magiging outcome ng magiging compromise or kung ano man po ang sunod na intention po ng ating executive, ay sadya naman pong liable naman ho ang mga telco company. Hindi na ho natin siguro dapat i-factor in yon na benefit to the city kasi the fact na hindi po natin nakokolekta ay nandun pa rin naman po yung liability nila at yun naman po ay patuloy na nadadagdagan until such time that we can force them to pay. But nevertheless, at least maliwanag po sa akin ngayon na ang intention po ng batas na ito na ay to abandon our claim insofar as the 75,000 peso per year per tower tower fees are concerned. Kaya nga po sana, Mr. Chair, I would like to appeal to the members of the Sanggunian. Walang problema si ordinance in terms of its prospective application because we are helping our telco company by lowering ng kanilang payment na 50,000 peso one-time payment. Pero in 2003, a group of legislators also passed an ordinance that gave rise to the claim of the city of Lipa for 75,000 pesos per year per tower, which is more or less 20,000 pesos, 20 million pesos na should have been additional income to the city of Lipa. We can still help our telco companies by passing this ordinance, but I am proposing that we include an amendment. This amendment will include the fact na hindi natin ina-abandon yung hinihingi natin na legal naman na ipinasa ng sanggunian because it is already in the court. At court ang may kapangyarihan na mag-decide kung constitutional ba, illegal ba, mali ba ang ipinasa ng sanggunian. Because at the end of the day, walang ibang magpupursue ng ordinansa natin. Walang ibang taong magtatanggol ng ordinansa natin. Walang ibang taong magsasabing legal ang ginagawa ng sanggunian kung hindi tayong mga miyembro nito. If you are the ones abandoning this claim, then sino pa ang magpupursu nito? So Mr. Chair, I would like to propose an amendment that we include as part of the repealing clause that all previous issuances, executive orders, ordinances, more particularly Tax Ordinance Number 92 Series of 2003, other rules and regulations or parts thereof which are inconsistent or in conflict with the provisions of this ordinance are hereby repealed and or modified accordingly, but without prejudice to the fees existing or that has accrued since the time of its passage. Any second to the motion? Any second to the amendment? There's no second. The
Seconded by the Honorable Luwansing. Discussion, Honorable Makasaet. Magandang tanghali po ulit, hapon, Mr. Presiding Officer. Doon po muna sa sinasabi po kasi kanina ni Consel Don Linatok na ang sinabi, there's a proposed compromise agreement na mangyayari po dito. Siguro in relation po doon sa sinasabi ni Konsehala Concon, I don't think once a person is entering into a compromise, there's already a retraction doon sa sinasabi nila doon sa parang pinabayaan na natin yung posisyon natin doon sa mga nakaraan. Kasi the fact that we are entering into a compromise agreement, it already presupposes na pinaniniwalaan natin yung ating mga ginawa dati. But then again, that's why we are entering a compromise kasi nga hindi nagkakasundo base doon sa ito yung ginawa na yung pinagsama-samahan dati ng mga nagpasa ng ordinansa at hindi doon sa kabilang party hindi rin acceptable. I think the essence of compromise agreement, wala tayong pinababayaan na posisyon. Nandun pa rin yung ating posisyon na yon, pero syempre, para magkasundo at makakuha ng win-win situation, we enter into a compromise agreement. Then again, dun po naman sa sinasabi na, although syempre we have our own opinions, every councilor has their own opinion, and I think we should put into a vote pagkatapos po nito. Lahat naman nakapagsalita na at napakinig na. As regards naman po dun sa amendment, kasi nakita ko dito sa proposed ordinance, magsisecure pa ng building permit, magsisecure ng dun sa section 6, nakasulat yung sa mga guidelines in securing locational clearance. This presupposes na dadaan pa rin dun sa yung mga kailangan na bayaran dito sa ating bayan, nakapaloob na rin dun sa ordinance. We are not, kasi nandito, it's already clear na kailangan pa rin nilang bayaran yung kanilang mga mayor's permit and everything na dapat, yung mga normal, yung gaya nga sinabi ni Consel doon, na mga normal na dapat bayaran ng isang nagtatayo ng negosyo, it's already entered in dito po sa ating ordinance. So, kaya po ako, it's in my humble opinion na sa tingin ko naman po, na yung ating ordinance na propose ngayon is already complete and substantial in itself. Kasi yung mga nabanggit po kanina ay nakapaloob na rin po dito. It's not specifically stated, but it's hiwa-hiwalay po na isinulat dito sa ating pong proposed ordinance. With that, with the permission po ng ating pong chairman, we put into a vote ito pong ating proposed ordinance. Those who are in favor, the Honorable Monte Alto is recognized. Before the votation, the Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, pinag-uusapan na nakikipag-compromise agreement ang ating executive sa mga telecoms, Mr. Chairman. Ang alala ko lang, doon sa mga arrears ng mga telecoms na hindi nila binabayaran at nakasama sa kaso, kasama hindi nila binabayaran ang kanilang mga mayor's permit na business permit ng every tower, Mr. Chairman. So baka ako dito sa ordinansang ito ay kasama na hindi na sila kukuha ng mayor's o business permit every year. So I suggest na incorporate natin sa ordinansang ito na ilagay dito na every year ay kasama na kukuha sila ng business permit at ang one-time payment lamang nilang gagawin ay ang regulatory fee ng every tower, Mr. Chairman. Kung po pwede sa proponent, Mr. Chairman. Before the proposal of the Honorable Monte Alto, we will first proceed sa amendment introduced by the Honorable Veloso. Those who are in favor of the first amendment, please raise your hand. Two votes. Those who are not in favor, please raise your hand. The motion is lost. The Honorable Linatok is recognized. I am amenable, Mr. Presiding Officer, dun po sa
inclusion kasi po yun ay mandatory naman sa bawat ninegosyo dito sa ating bayan na magbayad ng building permit at mayor's permit. So ito po ay exclusive doon sa tower fees, doon sa regulatory fees per tower na babayaran nila ay on top of it ay meron pa ho silang babayaran ng mga mayor's permit kasi po ito ipapatak din lahat sa non-tax revenue category ng ating lungsod na kung saan ay yun po ay magiging katawagan dun sa regulatory fees na tower fees. So kasama po niya ay yung pagbabayad ng iba pang mga fees kagaya ng mayor's permit, building permit, Mr. Chair. Is there any objection to the amendment introduced by the Honorable Monte Alto? Kung wala po, the amendment is hereby approved. The Honorable Linatok is recognized. I move, Mr. Presiding Officer, that we pass an ordinance providing for the regulation of the construction and maintenance of cellular towers for mobile phones in the city of Lipa as amended. As amended. Any second? Seconded. Discussion. Objection. The votation during the... Any objection? Those who are in favor of the motion, please raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Those, Consel Wansing? Total na. In favor. So, 8 in favor. Those who are not in favor, please raise your hand. 8 in favor, 1 against. The motion is approved for third and final reading. Other matters? Annual budget of the following barangays: San Salvador, 5, Lodlod, Sabang, Barangay 8, Barangay Dagatan, Barangay Gis, Barangay 9, Barangay Tipakan, San Sebastian, 11. Refer to the Committee on Appropriations. Additional annual budget, San Benito, Sampaguita, Barangay 7, Banay-Banay, Antipolo, Barangay 1, Tangob, Plaridel, and Barangay 6. Refer to the Committee on Appropriations. Number 4, Micah. Number 4. Number 4, letter of the city administrator by authority of the city mayor reiterating the request regarding the ratification of a joint venture agreement between the city of Lipa and the country manager Brown Avitum Philippine Incorporated. Dialysis unit of the Hospital ng Lipa. Refer to the Committee on Health. Reclassification request from agricultural to residential use of former Vice Mayor Fernando A. Manguera. Refer to the Committee on Land Utilizations. Barangay Ordinance of Barangay 5 regarding the rules and regulations to be followed. Number 14 muna, 14. 14. Request for the extension of the period for renewal of business permit. Refer to the Committee on Ways and Means, Trade and Industry. Appropriations. And Barangay Ordinance number 1, that's 2014 of Barangay 5. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Local Economic Enterprise. A letter addressed to the Honorable Presiding Officer regarding the review and approval of Barangay Ordinance number 3-2014. Ako saan? Appointment. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Good Government. Mr. Chair, The Honorable Linatok is recognized. I move that we consider urgent the annual budgets for the calendar year 2014 of the said barangays. Following. Babasahin pa, hindi na? Any second? Seconded. Unanimously seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The annual budget of all the barangays mentioned earlier is hereby approved
for third and final reading. For urgency. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the approved annual budget of Barangay San Salvador, Barangay 5, Barangay Ludlod, Barangay Sabang, Barangay 8, Barangay Dagatan, Barangay Gis, Barangay 9, Barangay Tipakan, Barangay San Sebastian, Barangay 11, Barangay San Benito, Barangay Sampaguita, Barangay 7, Barangay Banay-Banay, Barangay Antipolo del Norte, Barangay 1, Barangay Tangob, Barangay Plaridel, and Barangay 6 for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. I move There's to no adjourn, Mr. other Chair. matters to discuss, and there's no objection from the floor. The session is adjourned.